Alleluia, 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 Alleluia. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po may mga sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadiboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan, paggunita sa mga anghel na tagatanod o mga guardian angels. Sila ang mga nilalang na kasama natin simula nung tayo'y binyagan. Pag ako'y nagbibinyag, lagi ko sinasabi na tinatanggap natin ang buhay ng Diyos, tayo'y ginagawang mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak nga ng mga mahalagang tao, anak ng mayor, anak ng presidente, anak ng congressman, nakakatanggap ng bantay o bodyguard, lalo tigit ang anak ng Diyos. At naniniwala tayo mga Katoliko sa ating pananampalataya, sinasabi natin, naniniwala tayo sa Diyos Ama na lumikha ng mga nakikita at hindi nakikita. At ang mga anghel bilang mga espiritual na nilalang, bagamat hindi nakikita, ay bahagi ng nilikha ng Diyos. At dahil nga tinanggap natin ang buhay ng Diyos nung tayo'y binyagan, sila ay naging handog ng Diyos sa atin. Nung bata tayo, ay matibay ang ating pananampalataya sa kanila. Nung bata tayo,
madalas natin silang tinatawag. Ngunit aminin natin habang tayo tumatanda, habang tayo ay natututo ng maging gawin ang mga bagay-bagay sa sarili natin, doon natin nakakaligtaan ang mga anghel na tagatanod. Para bagang nakakalungkot mang isipin na parang si Santa Claus na yung mga anghel sa atin. Nung bata tayo, naniniwala tayong may Santa Claus. Habang tumatanda, nakakalimutan na. Pero ang mga anghel, hindi katulad ni Santa Claus. Siguro nga si Santa Claus, o hindi siguro, totoo nga si Santa Claus, habang tumatanda tayo, nadidiscover natin, hindi totoo. Pero sana, ang mga anghel na tagatanod, mapagtanto natin na sila'y totoo hanggang sa tumanda tayo. Nandiyan sila lagi, handang tulungan tayo, ngunit katulad din ng Diyos, sila'y gumagalang sa ating kalayaan. Siguro nga mapapatanong tayo, totoo nga ba talaga ang mga anghel de la Guardia? Bakit kailangan pa na magkaroon ng mga anghel na magbabantay sa atin? Hindi ba kaya na ng Diyos? Kaya minsan tayong mga Katoliko ay tinutulig sa, ang dami nyo namang tagatulong ng Diyos, nandiyan ang mahal na birhen, nandiyan ang mga santo, kaya naman ng Diyos lahat yan eh. Bakit kailangan pa ng mga ganyan? Kaya iba sasabihin, dumiretso na lang tayo sa Diyos. Dahil kayang-kaya naman ng Diyos lahat yan. Totoo po yun. Kaya naman talaga ng Diyos. Siya na magbantay. Siya na mangalaga. Siya na ang tumulong sa atin. Pero bakit may mga anghel? Bakit may mga santo? Ganoon kabuti ang Diyos. Ibinabahagi niya ang mga bagay-bagay kahit hindi kailangan. Yung paglikha nga sa atin, hindi kailangan ng Diyos. Sakit nga ng ulo pa tayo sa Diyos eh. Pero bakit nilikha tayo ng Diyos? Para ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig at buhay. Bakit nilikha ang mga anghel? Para ibahagi sa kanila ang mapagkalinga na pagmamahal ng Diyos. Para may kasama ang Diyos sa pagmamalasakit sa atin. Maraming nilikha ang Diyos na hindi niya kailangan. Pero bakit niya ito ginawa? Dala rin ang kanyang kabutihan. Dahil nais niyang ibahagi ang kanyang pag-ibig, biyaya, at awa. At tayo'y magpasalamat na ang ating Diyos lubhang mabuti, lubhang bukas puso, na bagamat hindi niya kailangan, ginagawa pa rin niya para sa atin. Kaya sa araw na ito, sa paggunita natin sa mga anghel, ginugunita din natin ang walang hanggang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Opo, kayang-kaya niyang siya na lang magbantay sa atin. Pero dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang kapangyarihan at kabutihan, nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya tayo para din maging kasangkapan tayo ng kabutihan ng Diyos. Siguro nga totoo, sabi nga ni Jesus, hanggat hindi kayo tumutulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Sapagkat ang may pusong bata, ang tunay na nakakakilala sa kabutihan ng Diyos. Ang pusong bata ay mapagkumbaba
inaamin niya, hindi ko kaya ang lahat. Kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kailangan ko ang tulong ng mga anghel. Kailangan ko ang tulong ng aking kapwa. Tumatanda ka na kapag sinasarili mo ang lahat. Tumatanda ka na kapag hindi mo na kinikilala ang pangangailangan mo sa Diyos, sa mga anghel, at sa iyong kapwa. Sana ang kapistahang ito ibalik ang pagkabata. Hindi yung magmukhang bata ka at mangitim uli ang buhok mo at kuminis uli ang balat mo. Bumalik ang pagkabata sa pamamagitan ng pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos at sa pangangailangan natin sa bawat isa. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen.